Pinili ni Angelica na sumama sa kanyang nobyo at napagdesisyonan nito na kalimutan ang kanyang mga magulang. Hindi kasi boto ang kanyang mga magulang sa kanyang kasintahan dahil bukod sa tamad ay mahirap lamang ito. Nagtanan ang dalawa at bumuo ng kanilang sariling pamilya. Nangako naman kasi ang binatang si Danilo sa kanyang nobya na maghahanap siya ng magandang trabaho. Ngunit nang magkasama na sila sa iisang bahay ay panay problema na lamang ang dumadating sa kanila. Kapapanganak pa lamang ni Angelica, ngunit walang ibang ginawa ang lalaki kundi ang tumambay. Ano ka ba, Danilo? Ano ipapakain ko sa aking anak? Kinalimutan ko ang mga magulang ko para sa'yo. Tapos ito ang buhay na ipaparanas mo sa akin? Malungkot na sabi ni Angelica. So wala akong mahanap na trabaho eh. Bakit ba kasi ang kulit-kulit mo? May bigas pa naman dyan para makakain tayo. Pabalang na sagot ng lalaki. Nang dahil doon ay napilitang magtrabaho si Angelica upang masuportahan ang kanyang anak. Hindi man siya sanay sa hirap, ngunit handa niyang gawin ang lahat, makaraos lang sila sa pang-araw-araw. Oh, Angelica, di ba kapapanganak mo pa lang? Bakit nagtatrabaho ka na? Kung ako sa'yo ay umuwi ka na lang sa inyong bahay dahil baka kung ano pa ang mangyari sa'yo. Nag-aalalang sabi ni Aling Choleng. Hindi po pwede dahil wala pong kakainin ng aking anak. Kilala niyo naman po si Danilo, hindi marunong dumiskarte sa buhay. Nakayokong sagot ni Angelica. Buhat-buhat ni Angelica ang kanyang sanggol habang tulak-tulak niya ang kanyang kariton. Nagtitinda ito ng gulay sa kanilang bayan nang sa ganon ay kumita siya ng pera. Dumaan ang maghapon ay nakaubos naman siya ng kanyang paninda kaya naibili niya ng ilang sachet ng gatas ang kanyang anak. Angelo anak, huwag ka nang umiyak. Uuwi na tayo at makakainom ka na ng gatas. Masayang sabi ni Angelica sa sanggol na walang kamuwang-muwang. Ngunit sa pag-uwi ng babae ay hindi niya nagustuhan ang kanyang nakita. Nakikipag-inuman si Danilo sa kanilang mga kapitbahay at wala talagang plano na maghanap ng pwedeng pagkakitaan. Sa sobrang galit ni Angelica ay sinigawan nito ang kanyang kinakasama sa harapan ng ibang mga tao. Ano ka ba, Angelica? Huwag mo naman akong ipahiya. Tara at umuwi na tayo. Doon tayo mag-usap. Nahihiyang sabi ni Danilo. Nang makauwi sila sa kanilang bahay ay doon nagtalo ang dalawa. Danilo, sana pala ay hindi na ako nagtiwala sa'yo. Uuwi na lang ako sa aking mga magulang. At maghiwalay na lang tayong dalawa. Umiiyak na sabi ni Angelica. Doon ay nakaramdam ng takot ang lalaki. Kahit na kasi ganoon ay hindi pa rin niya kaya na mawalay sa kanyang nobya. Hindi ka uuwi sa inyo? Sige na, maghahanap na ako ng trabaho. Pero pakiusap, huwag ka naman naasa na malaki ang sasahurin kong pera. Kinakabahang sagot ni Danilo. Pilit na nakipag-ayos ang lalaki sa kanyang kasintahan. Kinabukasan ay agad itong naghanap ng trabaho at napasok ito bilang isang tagapaghugas ng pinggan sa isang maliit na karinderya. 200 piso lamang ang kinikita nito sa pangaraw-araw kaya hindi pa rin ito kumakasya para sa kanilang tatlo. Nang dahil doon ay napilitan pa rin magtrabaho si Angelica upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang anak. Aling Cora, pwede po bang iwanan ko po muna sa inyo si Angelo? Mukha po kasing uulan at kailangan ko pong magtinda ng gulay. Nahihiyang sabi ni Angelica. Oo naman, gustong-gusto ko rin namang makapag-alaga ng bata. Malalaki na kasi ang aking mga anak at minsan na lang sila kung umuwi dito sa bahay. Sagot ng matanda. Malayang nakapagtinda ng gulay ang babae sa kanilang bayan hanggang sa bumuhos na ang malakas na pag-ulan. Sa paglipas ng maghapon ay nakaramdam si Angelica ng pagsama ng kanyang pakiramdam. Nagmamadali itong umuwi dahil baka sa kalsada pa siya mawala ng malay. Danilo, hindi talaga maganda ang aking pakiramdam. Pwede mo ba akong dalhin sa ospital? Nanghihinang sabi ni Angelica. Ano ka ba? Alam mo naman na wala tayong pera eh. Bibili na lang ako sa labas ng gamot.
At simpleng lagnat lang naman yan. Naiinis na sagot ng lalaki. Dinaan na lamang nila sa gamot ang masamang pakiramdam ni Angelica. Nang dahil doon ay problemado si Danilo dahil nakikita niya naman na hindi maganda ang lagay ng kanyang nobya. Lumipas ang isang oras ay hindi na malaya ng lalaki na nakatulog na siya at nagising na lamang siya sa malakas na pag-iyak ng kanilang anak. Angelica, umiiyak si Angelo. Ipagtimpla mo siya ng gatas. Baka nagugutom na yan. Napapakamot na sabi ni Danilo. Ngunit sa ilang beses niyang pagtawag ay hindi sumasagot ang babae. Nang dahil doon ay agad napatayo si Danilo sa kanyang kinauupuan. Napansin nito na hindi na humihinga si Angelica kaya agad niya itong isinugod sa pinakamalapit na ospital. Sir, kayo po ba ang asawa ng pasyente? Pasensya na po kayo pero wala na po ang inyong asawa. Malungkot na sabi ng doktor. Iyak nang iyak si Danilo at punong-puno ng pagsisisi ang kanyang puso. Kung dinala niya lang sana agad ito sa ospital, ay baka buhay pa si Angelica. Hindi niya ito ipinaalam sa mga magulang ng kanyang nobya dahil baka kung ano pa ang mangyari sa kanya. Simula noon ay mag-isa niyang inaalagaan ang kanyang anak at hirap na hirap siya sa kanyang buhay. Yan kasi, tatamad-tamad. Sobrang swerte na nga niya kay Angelica, tapos nagawa pa niyang pabayaan. Ay naku, bakit ba kasi ang lalaking yan pang napili niya? Dismayadong sabi ni Aling Cora. Hindi ko nga alam sa lalaking yan. Mahina siguro ang ulo, walang diskarte sa buhay, at hindi maghanap na maayos na trabaho. Umaasa na lang ata sa swerte. Inis na sagot ni Aling Choleng. Maraming tao ang nalungkot sa pagkawala ni Angelica dahil noong nabubuhay pa ito ay nasaksihan nila ang paghihirap ng dalaga. Lumipas ang 5 taon ay lumalaki na ang batang si Angelo. Sa murang edad ay naranasan nito ang hirap ng walang sariling ina. Palagi itong mag-isa sa kanilang bahay dahil nagtatrabaho ang kanyang tatay. Sa panahon ngayon ay isa ng karpintero si Danilo at ito ang ipinambubuhay niya sa kanilang dalawa ng kanyang anak. Pare, bakit kasi hindi ka pa maghanap ng bagong makakasama? Para naman may nag-aalaga sa iyong anak. Batang-bata pa siya pero palagi mag-isa sa inyong bahay. Sabi ng kasama ni Danilo sa pagkakarpintero. Pare naman, minsan ay naiisip ko na rin yan. Pero sino naman ang magkakagusto sa akin? Natatawang sagot ng lalaki. Sa paglipas ng buwan ay isinama si Danilo ng kanyang mga kaibigan sa isang inuman. Doon niya nakilala ang isang babaeng bayaran. May 2 na itong anak, ngunit ito ang napili niyang ipalit sa pwesto ni Angelica. Nagkaroon ng relasyon ng dalawa at napili nilang tumira sa iisang bubong. Rose, hindi mo ba isasama ang iyong 2 anak? Tanong ni Danilo sa bago niyang kinakasama. At bakit ko naman sila isasama? Anak ko lang naman sila sa pagkadalaga. Bahala na yun sila sa mga tunay nilang ama. Pabalang na sagot ni Rose. Masayang masaya naman si Angelo dahil may makakasama na siya sa kanilang bahay. Ngunit nagkakamali pala ang bata dahil magiging malupit pala sa kanya ang babae. Nay, ano pong oras makakauwi si tatay? Tanong ng batang lalaki. Nang dahil sa pagtawag ng nanay ni Angelo sa babae, ay nagalit ito sa kanya. Huwag mo nga akong tawagin nanay dahil hindi naman kita anak. Hindi ko alam sa tatay mo kung anong oras siya uuwi. Kung nagugutom ka, edi magluto ka. Hindi yung aasa ka lang sa akin. Pasigaw na sagot ni Rose. Simula din ang tumira sa kanilang bahay ang bagong kinakasama ng kanyang tatay ay tinuruan siya nitong mamalimos. Ang bawat pera na kinikita ng bata ay agad kinukuha ni Rose upang meron siyang mapangsugal. Awang-awa si Angelo sa kanyang sarili dahil masaya pa siya noong hindi pa dumadating ang babae sa kanilang buhay. Imbes na may mag-alaga sa kanya, ay mas lalo pa siyang nahirapan dahil madalas siya nitong saktan. Isang araw ay maliit lamang ang napalimos ng bata. Maulan kasi sa mga araw na iyon kaya kakaunting tao lamang ang nasa kalsada. Oh,
Bakit naman 50 pesos lang ang ibibigay mo sa akin? Ano ba yan, Angelo? Paano na tayo bibili ng bigas? Alam mo naman na wala ring pakinabang ang tatay mo. Dismayadong sabi ni Rose. Pasensya na po kayo. Kakaunting tao lang po kasi ang nagbigay sa akin ng pera. Hindi rin naman po kayo bumibili ng bigas at ipinangsusugal nyo lang naman po ang pera. Malungkot na sagot ng bata. Nang dahil doon ay nakatikim ito ng sampal mula sa kanyang madrasta. Aba, marunong ka na palang sumagot. Hindi mo ba alam na palagi akong nananalo sa sugal at ito ang ipinambibili ko ng pagkain? Pasigaw na sabi ng babae. Hindi na lamang nakasagot si Angelo dahil baka kung ano pa ang gawin sa kanya ng bagong kinakasama ng kanyang ama. Hindi nagiging maganda ang kanyang karanasan at hirap na hirap siyang kumilos dahil kung minsan nga ay napalo pa siya ng babaeng si Rose ng sinturon sa muka. Hindi naman siya ipinagtanggol ng kanyang tatay dahil wala rin naman itong pakialam sa kanya. Pinasok na rin ni Angelo ang pagtitinda ng sampagita dahil nagbabaka sakali ito na maging maayos naman ang turing sa kanya ng kanyang madrasta. Pumasok ito sa simbahan at doon ay natutong magdasal ang bata. Ipinagdarasal ni Angelo na maging masaya sana ang kanilang pamilya. Sa sobrang pagod ng bata sa pagtitinda ng sampagita ay hindi nito namalayan na nakatulog na pala siya sa simbahan. Kabang-kaba ito nang siya ay magising dahil kakaunti lamang ang nabawas sa kanyang mga paninda. Inabot na nga siya ng paglubog ng araw kaya umuwi na ang bata sa kanilang bahay. Naabutan niya doon ang kanyang madrasta na umiinom ng kape at nag-aabang sa pera na ibibigay niya. Ano? Tamad ka talagang bata ka. Ang dami mo pang sinasabi. Ito ang dapat sayo. Galit na sabi ni Rose. Binuhusan siya nito ng mainit na kape na nagdahilan ng pagkalapnos ng kanyang muka. Iyak siya ng iyak, ngunit wala naman siyang magawa. Tinatakot kasi siya ng babae na sasaktan ulit siya nito kung sakaling magsumbong siya sa kanyang tatay. Tumigil ka na sa pag-iyak. Baka makita ka pa ng tatay mo. Ang sabihin mo sa kanya ay ikaw ang may kasalanan. Angelo, wag na wag mo akong susubukan. Galit na sabi ni Rose. Walang nagawa ang bata kundi ang pigilin ang kanyang pag-iyak. Natuto itong maging malakas sa lahat ng mabibigat na pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Habang nagtitiis ng hirap ang bata ay bigla niyang narinig na may matandang babaeng kausap ang kanyang madrasta. Nang dahil doon ay lumabas din si Danilo upang tingnan kung sino ang kausap ng kanyang kinakasama. Dito lang pala kita makikita, Danilo. Matagal ko na kayong hinahanap. Nasaan ba si Angelica? Ganitong klase ba ng buhay ang ipinararanas mo sa kanya? Galit na sabi ni Mrs. Flora. Inamin ng lalaki na matagal nang pumanaw ang kanyang dating nobya. Ngunit sinabi nito na meron silang anak na lalaki. Napaluhod na lamang sa kanyang kinatatayuan si Mrs. Flora at nabigyan ng sampal si Danilo. Gulat na gulat si Rose dahil mayaman pala ang lola ng kanyang inaalipin na bata. Siya ba ang aking apo? Kukunin ko siya sa inyo dahil hindi nyo naman siya kayang buhayin ng maayos. At iho, ano naman ang nangyari sa mukha mo? Sinasaktan ka ba nila? Huwag kang matakot dahil ako ang bahala sa'yo. Seryosong tanong ni Mrs. Flora. Kabang-kaba si Rose sa mga oras na yon dahil baka magkaroon ng lakas ng loob ang bata na isumbong siya sa kanyang mga ginagawa. Napaiyak na lamang si Angelo nang malaman nito na mayaman ang kanyang lola. Sinasaktan po ako ng aking madrasta. Nalapnos po ang aking muka dahil binuhusan niya po ako ng mainit na kape. Pinagtatrabaho niya rin po ako para may pera siyang may panglaro sa sugal. Lakas loob na sagot ni Angelo. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa aking apo at pati na rin kay Angelica. Galit na sabi ni Mrs. Flora sabay isinama nito ang bata. Nang dahil doon ay nagkaroon ng masaganang buhay si Angelo sa pamamahay ng kanyang lola. Malaki ang bahay nito at meron pang mga katulong. Naisip ni Angelo na tinupad ng Diyos ang kanyang mga dasal na magkaroon ng masayang pamilya. Masayang pamilya hindi mula sa kanyang ama kundi mula sa kanyang lola. Angelo, hindi ka na babalik doon.
Pag-aaralin kita at aalagaan. Ikaw na lang ang natitirang alaala sa akin ni Angelica. Nakangiting sabi ni Mrs. Flora. Kinabukasan ay agad binalikan ng matandang babae si Danilo, pati na rin ang kinakasama nitong si Rose. May kasama itong mga pulis upang ipakulong sila sa mga masasama nilang nagawa sa bata. Napatunayan naman ng alagad ng batas na totoong nagkasala ang babae sa mga kahayupan nitong ginawa kay Angelo. Tumestigo kasi ang kanilang mga kapitbahay dahil hindi pa rin nila nalilimutan ang kabutihang loob ni Angelica. Pakiusap, huwag niyo po akong ipakulong. Nagawa ko lang naman po ang bagay na yun nang dahil sa bugso ng damdamin. Pagmamakaawa ni Rose. Kung buhusan din kaya kita ng mainit na tubig at sabihin ko sa'yo na nadala lang ako ng aking emosyon, papayag ka ba? Matapang na sagot ni Mrs. Flora. Isinama ng mga pulis si Rose sa presinto at hindi nagtagal ay ikinulong ito. Samantalang si Danilo naman ay pinag-uusapan sa kanilang lugar. Sinabihan din ito ni Mrs. Flora na Diyos na ang bahala sa kanya. Simula noon ay naging tahimik na ang buhay ni Angelo. Nakakapag-aral na ito sa magandang eskwelahan at nakakakain na ng masasarap na mga pagkain. Ito ang totoong buhay na kailangan ng isang bata na may magulang na handang mag-aruga. Lola, maraming salamat po sa lahat. Masayang sabi ni Angelo. Oo naman, apo. Nangako ako sa nanay mo na hindi kita pababayaan. Nakangiting sagot ni Mrs. Flora. Palaging nagkukwento ang matanda tungkol sa kanyang tunay na ina at doon ay nalaman ni Angelo ang tunay na istorya. Ang isang bata ay hindi pa dapat nagtatrabaho at dapat itong pumapasok sa eskwelahan. Ituring natin sila ng maayos para sa kanilang pagtanda ay magkaroon sila ng magandang asal. Iparamdam mo sa kanila ang iyong pagmamahal nang sa ganun ay matuto rin sila na mahalin ang kanilang kapwa. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.